Proverbs chapter 29. He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Whoever loves wisdom makes his father rejoice, but the companion of harlots wastes his wealth. The king establishes the land by justice, but he who receives bribes overthrows it. A man who flatters his neighbor spreads a net for his feet. By transgression, an evil man is snared, but the righteous sings and rejoices. The righteous considers the cause of the poor, but the wicked does not understand such knowledge. Scoffers set a city aflame, but wise men turn away wrath. If a wise man contends with a foolish man, whether the fool rages or laughs, there is no peace. The bloodthirsty hate the blameless, but the upright seek his well-being. A fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. If a ruler pays attention to lies, all his servants become wicked. The poor man and the oppressor have this in common: the Lord gives light to the eyes of both. The king who judges the poor with truth, his throne will be established forever. The rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. When the wicked are multiplied, transgression increases, but the righteous will see their fall. Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. A servant will not be corrected by mere words, for though he understands, he will not respond. Do you see a man hasty in his words? There is more hope for a fool than for him. He who pampers his servant from childhood will have him as a son in the end. Excuse me. An angry man stirs up strife, and a furious man abounds in transgression. A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Whoever is a partner with a thief hates his own life. He swears to tell the truth, but reveals nothing. The fear of a man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Many seek the ruler's favor, but justice for man comes from the Lord. An unjust man is an abomination to the righteous, and he who is upright in the way is an abomination to the wicked. So napili ko pong komentan dito, yung last verse lang, isa lang, which is, I think, the very profound, or para sa akin, pinaka-paborito ko talagang variation siya among all the two-liner proverbs. No? Di ko na po basahin, kakabasa-basa lang naman natin. Verse 27. So, simple reality check. No? Ang mga matuwid o ang mga mabubuti ay ever may pagtutunggali, may pagtatalo, may paglalaban sa mga masasama o sa mga twisted, wicked, mga baluktot ang kanilang mga gawi. Hindi ko na i-stress or parang i-defend yung concept ng morality and evil, because I'll make this commenting close to us. No, I believe I'll take the assumption naman na lahat tayo naniniwala sa Diyos na sa Kanya nagagaling yung morality. Therefore, lahat ng against sa kalooban, salita ng Diyos na sigurado na dito sa banal na kasulatan na kopya natin, ay yun yung kasamaan. I'll just explain more yung text, and siguro sagarin ko yung explanation and interpretation sa ganitong kasabihan. So, yan, simple reality check. No? Meron dalawang pwersa talaga, or pagdating nga natin sa context ng fallen, evil, created order ngayon, merong kasamaan. Tas ang mga taong masama, hindi kailanman magiging areglo, magiging bati, o makakasama talaga nila yung mabuti sa masama, and vice versa. So that's it. Isang reflection lang para sa atin, lalo na tayo mga nagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos in a form of question. No? Pagdating pa sa field ng magnetism, no? Anong mga klaseng tao ba yung ina-attract natin or attracted sa atin, at anong klaseng mga tao yung nare-repel natin? Check your company,
check your peers, check your friends. Kasi you either belong to one. Kung mga kasama mo ngayon, seemingly masasama, of course, doon ka kabilang. Dahil ang mga nire-repel mong tao ay yung mga matutuwid. Or sana naman, nandun na tayo kabilang talaga sa matutuwid at dapat hindi natin kasama, kabarkada, kaibigan, yung mga masasamang tao. So, yan, simpleng-simple yan. But, I'll take it sa, kumbaga lalawakan na natin yung theology natin dito. We know, yung punot dulo nga nito ay two forces. Of course, the force of God, being a moral, righteous God, and the force of the evil one, who is the devil, Satan. So, paliwanagan lang din natin onti yon, or at least basahin at alamin natin yung mga hugot ng verse na ito. Gusto ko yung sinabi ni Matthew Henry dito sa verse na ito. Ang paliwanag niya na this, quote and unquote, this expresses not only the innate contrariety that is between virtue and vice, as between light and darkness, fire and water, but the old enmity that has always been between the seed of the woman and the seed of the serpent. So, as a question, no, maganda ma-reflect natin, kanino tayo kaya kabilang sa dalawang pwersa na ito? So, doon ba sa grupo nung seed ng woman na alam natin from Genesis 3, ay yun talaga another teaching is yung pagdating sa history natin, naniniwala rin ba talaga tayo na si Jesus na yung seed of the woman na yon, na siyang tagapagligtas na manggagaling sa Israel at magiging tagapagligtas ng buong sangkatauhan, na siyang anak ng Diyos, o doon sa seed of the serpent or the serpent himself. With that, yun nga, alam natin, dapat tayong mga believers talaga in the context of these words of faith or in the context of Christianity, hindi dapat tayo nagpapanagpo sa mga taong hindi nananampalataya sa Diyos, or kahit pa mga seemingly Bible-believing people, but we know, very convinced tayo sa ating mga buhay, and alam natin sa mga isip natin na hindi naman talaga sila totoong ligtas. Dapat yun yung panawagan, isang panawagan ng mga kasabihan na ito. And ultimately, kung magbibigay tayo ng example, ano bang klase yung mga masasama, no? Alam niyo yung Galatians 5, bago pumunta sa fruit of the Spirit, nagbigay ang Apostle Paul doon napakaraming listahan. Meron din sa 1 Corinthians 6, but simple lang, encourage ko kayo, basahin din natin Revelation 21, last book, second to the last chapter of the last book of the Bible. Punta na lang po tayo, basahin din natin ng magkakasama para lang mapaliwanag ko pa ng mas okay. 21, at least basahin natin from 5 to 8 bago pumasok dun sa another section. Revelation 21, 5 to 8. This is Jesus Christ speaking sa pamamagitan ng beloved apostle niya na sumulat na itong aklat. Then he who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." And he said to me, "Write, for these words are true and faithful." And he said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son." Verse 8, ito yung mga listahan. "But the cowardly, the unbelieving, the abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death." So, ayan yung mga listahan. Malinaw po, I believe. Hindi na natin kailangan ng original Greek dito or kahit sino pang tagapagturo. Hahatulan ni Hesus Kristo bilang God-man, at ito yung consummation ng sayings na to Bad, in a whole sense, yung gantong Proverbs, parang bad news talaga siya. But here's the good news. Yung pagtutunggali sa future heaven and new earth, matatapos na siya. As Jesus Christ, isisegregate niya, natatapusin niya ng pagtutunggali ng mga mabubuti, matutuwid, na dapat kasama sa grupo niya, at yung masasama na kasama ng Diablo at ihahagi sa impyerno. So,
Um, that's the meaning. But siguro, isagad ko yung explanation. Pagdating na lang sa pagpapaliwanag natin bilang mga believers sa context na or sa doctrine naman ng conversion. Kasi ito nga napakalinaw, binasa natin sa Revelation, walang taong nananampalataya kay Hesus Kristo na ganito yung pamumuhay. So, talagang outright pagdating pa sa batas natin ay gumagawa ng krimen. Naalala ko lang din kasi parang pagdating sa pagdi-defend and pag-explain natin ng gospel ay natatanong tayo sa context or sa doctrine ng salvation, forgiveness, or justification. Naalala ko na ito isang video or dalawang video. Mahaba-haba pareho. Ang clip lang yung naalala ko. Yung isa yung kay John MacArthur, pati yung kay Larry King. Medyo luma na yung 90s eh. Tapos, kasama niyo iba doon yung mga Jewish rabbis. But, mas recent sa atin and nasa kabansa natin, kung alam niyo yung medyo naging mainit din yon pagdating sa social media. Yung si Joyce Spring, pati si Will Dasovich, kung naalala niyo yung, hindi ko alam kung either kaninong channel yon, na matatanong na pagdating sa kaligtasan ba, yung mga totoo ba na ang kaligtasan sa pananampalataya lang, which yung mga masasama pag nananampalataya kay Jesus ligtas, pero yung mga so-called righteous, kahit hindi sila mananampalataya kay Jesus, pero mabait naman sila, mabubuti naman sila, mapaparusahan ba talaga sila? Ngayon, pag tinanong, baka hindi nyo pa alam, turuan ko na lang di kayo kahit papano. Pag tinanong tayo ng mga ganong tanong, lalagyan nyo ng parenthesis yon. Okay, pag doctrine, context, or talagang usapan ng kaligtasan, yes, so-called righteous, so-called wicked, pag kaligtasan, pananampalataya kay Jesus lang. Naka-parenthesis po yon. Pero tulad na natutunan ko sa teacher ko rin, eto nga nabasa natin, kakabasa lang natin. Pagdating po sa conversion, the life follows. Okay, hindi po mangyayari na yung totoong naligtas, totoong nananampalataya kay Jesus ay magnanakaw pa rin, mangangalo niya pa rin, mamamatay tao pa rin pagkatapos. So, ganun po tayo sasagot, hindi po I believe, yun ang turo ng word at hindi natin mare-represent ang Jesus Christ, ang Lord Jesus Christ ng tama sa mga ganong pagkakataon. So, with those na nasabi ko, I'll end this comment sa isang command o sa isang utos. Sisiguraduhin mo, kaibigan, na pagkatapos ng lahat ng ito ay kabilang ka talaga doon sa mga taong makakasama ng Panginoong Jesus na siyang matuwid para hindi niya tayo ibulid sa impyerno sa lawa ng apoy. At pagkatapos nga ng lahat ng ito, makakatulan tayo. Isipin nyo lang, yung sa verse 8, kalimutan nyo na kilala ko naman kayong lahat on a personal level. Kalimutan nyo na lahat ng mga naunang vices dito dahil alam ko hindi nyo naman basta nakukomit yan. Yung huli lang, all liars. Siguraduhin nyo na hindi talaga kayo sinungaling pagdating lalo na sa papahayag nyo ng pananampalataya sa Kanya dahil ultimately siya rin yung judge natin on that great day at hindi natin siya maduduga. Kung alam niyang nagsisinungaling lang kayo sa pagpapahayag niya ng pananampalataya niyo ngayon dito sa lupa, nabasa lang natin, ihahagis niya po kayo sa lawa ng apoy at sunog kayong buhay doon ng walang katapusan.